Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Mateo Santos. Bilang isang manggagamot na espesyalista sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga senior citizen, ilang taon ko na pong ginugol sa pagtulong sa marami na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Isang karaniwang tema na aking napapansin ay kung paano naaapektuhan ng mga pisikal na pagbabago ang ating pinakamalalapit na relasyon. Naisip niyo na po ba kung bakit habang tayo'y tumatanda, tila ba nawawala o humihina ang spark o sigla sa ating mga relasyon? Madalas hindi naman ito dahil nababawasan ang ating pagmamahal, kundi dahil nagsisimula nang bumagal ang ating katawan sa paraang lubos na nakaaapekto sa ating ugnayan. Ang katotohanan po, ang nararanasan ng marami sa edad na 60 pataas, pagkapagod, panghihina sa intimasya o ang pakiramdam ng pagkakalayo sa kanilang romantikong buhay ay hindi lang basta pagtanda. Madalas ito'y dulot ng isang bagay na mas madaling solusyonan, ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Kapag humihina ang daloy ng dugo sa mahahalagang bahagi ng katawan, bumababa rin ang enerhiya, pagiging sensitibo at kumpiyansa sa sarili. At habang marami ang umaasa sa mga gamot na maaaring may hindi kanais-nais na epekto, mayroon pong natural at mas ligtas na paraan. Isang paraan na malamang ay nasa inyong kusina o refrigerator na. Sa ating talakayan ngayon, matutuklasan ninyo ang makapangyarihan at suportado ng siyensya na katotohanan tungkol sa 10 karaniwang prutas na maaaring makatulong ng malaki para mapabuti ang sirkulasyon at maibalik ang intimasya sa inyong buhay. Hindi po ito mga kakaiba o mahirap hanaping milagrosong pagkain. Ito'y mga pang-araw-araw na prutas na malamang ay nakain nyo na ng maraming beses. Ngayon lang, mauunawaan ninyo kung paano nila direktang sinusuportahan ang malusog na mga ugat, blood vessels, pinapalakas ang nitric oxide, pinabababa ang presyo ng dugo at tumutulong na muling pag-alabin ang pisikal at emosyonal na pagiging malapit sa inyong partner. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti ng inyong pisikal na kalusugan. Ito'y tungkol sa muling pagbawi ng inyong sigla, inyong saya, at ang malalim na koneksyon na nananatili pa rin sa inyong kalooban. At ang pinakamaganda, ito'y lubos na natural, abot kaya at madaling simulan ngayon din. Kaya't sana po ay samahan ninyo ako. Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili na huli na ang lahat. Ang matututunan ninyo rito ay maaaring makapagpabago sa kung paano ninyo nararanasan ang inyong katawan, ang inyong relasyon, at ang mga darating pang taon. Piliin ninyong kumilos ngayon. Ang inyong puso, kalusugan, at ang inyong partner ay magpapasalamat sa inyo. Granada at pakwan. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang ordinaryong prutas lamang, ngunit ayon sa siyensya, sila ay di pangkaraniwan. Ang dalawang ito ay kabilang sa pinakamabibisang kaloob ng kalikasan para sa pagpapahusay ng sirkulasyon ng dugo, lalo na habang tayo ay tumatanda. Para sa mga adultong higit sa 80 anyos, ang mahinang sirkulasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng enerhiya at nabawasang intimasya. Ang magandang balita, nag-aalok ang mga prutas na ito ng natural at masarap na solusyon. Simulan natin sa mkoy-ko, simulan natin sa granada. Kilala sa makulay at matingkad na pulang buto nito, ang granada
ay naging simbolo ng sigla at pagkamayabong sa loob ng maraming siglo. Ngayon, sinusuportahan ng modernong siyensya ang reputasyong ito. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng California na ang pag-inom ng katas ng granada ay maaaring magpataas ng antas ng nitric oxide sa katawan ng hanggang 30%. Bakit mahalaga iyon? Tumutulong ang nitric oxide na i-relax at paluwagin ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa bawat bahagi ng katawan, kasama na ang mga lugar na mahalaga para sa pisikal na intimasya. Ang resulta ay mas mataas na pagiging sensitibo, mas malakas na pagganap, at panibagong kumpiyansa. Ang pakwan naman ay nag-aalok ng isang nakakagulat na benepisyo na iilan lang ang nakakaalam. Naglalaman ito ng mataas na antas ng amino acid na tinatawag na citrulline na ginagawang arginine ng katawan, isang mahalagang sangkap para sa produksyon ng nitric oxide. Iminumungkahi pa ng pananaliksik mula sa Texas A&M University na ang pakwan ay maaaring may epektong katulad ng mga sikat na gamot para sa erectile dysfunction or hirap sa pagtayo ng ari, ngunit walang mga side effect. Kapag regular na kinakain, tinutulungan ng pakwan na manatiling nakarelax at bukas ang mga daluyan ng dugo na sumusuporta hindi lamang sa intimasya, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Magkasama ang granada at pakwan ay bumubuo ng isang malakas na kombinasyon. Nagtutulungan sila nang mahusay, ang isa ay direktang nagpapataas ng nitric oxide habang ang isa naman ay nagbibigay ng mga hilaw na materyales na kailangan ng iyong katawan para mapanatili ito. Uminom man kayo ng isang basong katas ng granada sa umaga o kumain ng ilang hiwa ng pakwan sa isang mainit na hapon, higit pa sa pagbibigay kasiyahan sa inyong panlasa ang inyong ginagawa. Namumuhunan kayo sa mas mahusay na sirkulasyon, mas mabuting kalusugan, at mas masiglang buhay pag-ibig. Ngunit nagsisimula pa lamang tayo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dalawang maliliit na berries na madalas napapabayaan sa tindahan ng prutas ay maaaring sikreto sa pagpapanumbalik ng pagiging flexible ng inyong mga daluyan ng dugo at pagbabalik buhay sa intimasya? Alamin natin, blueberries at strawberries. Ang blueberries at strawberries ay maaaring mukhang maliit at matamis, ngunit ang kanilang epekto sa sirkulasyon at intimasya ay hindi basta-basta. Ang mga makukulay na berries na ito ay mayaman sa mga compound na partikular na nagtatarget sa kalusugan ng inyong mga daluyan ng dugo na ginagawa silang makapangyarihang kaalyado para sa sinumang higit sa 10 anyos na naghahanap upang maibalik ang enerhiya, mapabuti ang daloy ng dugo at muling pag-alabin ang koneksyon sa kanilang relasyon. Simulan natin sa blueberries, madalas tinatawag na superfood. Ang blueberries ay puno ng anthocyanins, ang natural na pigment na nagbibigay sa kanila ng matingkad na asul na kulay. Ngunit higit pa sa magandang anyo ang nagagawa ng anthocyanins. Binabawasan nila ang pamamaga, pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pinsala at pinapabuti ang paggana ng endothelium, ang panloob na balat ng inyong mga daluyan ng dugo. Kapag ang inyong endothelium ay malakas at malusog, mas madali at mas episyente ang daloy ng dugo sa buong katawan, kasama na ang mga lugar na mahalaga para sa pisikal na intimasya.
Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng blueberries ay maaaring makabawas pa sa panganib ng sakit sa puso at makatulong na mapanatili ang pagiging flexible ng mga ugat, dalawang pangunahing salik sa pagpapanatili ng malusog na intimasya habang tayo ay tumatanda. Ang strawberries naman ay nagdaragdag ng sarili nilang makapangyarihang epekto. Mayaman sa vitamina C at ellagic acid, sinusuportahan ng strawberries ang produksyon ng nitric oxide, ang molekula na responsable sa pag-relax at pagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo. Kasabay nito, tumutulong sila sa pagbuo at pagpapanatili ng collagen, isang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa inyong vascular system. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang collagen na humahantong sa mas matigas at hindi gaanong tumutugon na mga daluyan ng dugo. Tumutulong ang strawberries na labanan iyon, tinitiyak na ang inyong circulatory system ay mananatiling maliksi at episyente. Mas kapanapanabik pa ang synergy sa pagitan ng dalawang berries na ito. Magkasama ang anthocyanins sa blueberries at ang mga compound na sumusuporta sa nitric oxide sa strawberries ay lumilikha ng isang dinamikong duo na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa inyong vascular system. Nangangahulugan iyan ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas maraming enerhiya at mas mahusay na intimasya. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang mga berries, hintayin ninyong marinig ang tungkol sa dalawang maliliit at mabalahibong prutas na maaaring magpababa ng presyon ng dugo, protektahan ang inyong mga ugat, at maaaring makatulong pa na baligtarin ang proseso ng pagtanda mula sa loob palabas. Tuklasin natin kung ano ang magagawa ng kiwi at pulang ubas para sa inyong katawan at relasyon. Kiwi at pulang ubas. Ang kiwi at pulang ubas ay maaaring hindi ang unang mga prutas na maiisip ninyo pagdating sa intimasya at sirkulasyon, ngunit ang dalawang ito ay tahimik na mga haligi na may nakakagulat na benepisyo para sa mga adultong higit sa 100 anyos. Sa katunayan, ang pagdaragdag sa kanila sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring isa sa pinakasimpleng paraan upang suportahan ang inyong cardiovascular system at muling pag-alabin ang pakiramdam ng pagiging malapit at koneksyon na maaaring kumupas na dahil sa edad. Pag-usapan muna natin ang kiwi. Sa likod ng mabalahibong balat nito ay isang matingkad na berdeng prutas na puno ng vitamina C, potassium at antioxidants. Isang kahanga-hangang pag-aaral mula sa Universidad ng Oslo ang natuklasan na ang pagkain lamang ng 2 hanggang 3 kiwi sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo. Mahalaga iyon dahil ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa inyong mga daluyan ng dugo na ginagawa silang matigas at hindi gaanong tumutugon. Isang bagay na direktang nakaapekto sa enerhiya at intimasya. Hindi lang pinabababa ng kiwi ang presyon ng dugo. Tinutulungan nito ang mga daluyan ng dugo na mag-relax at manatiling flexible na nangangahulugang mas mahusay na daloy ng dugo sa lahat ng bahagi ng katawan kasama na ang mga pinakamahalaga sa pisikal na pagiging malapit. Ngayon, ibaling naman natin ang ating pansin sa pulang ubas.
Ang maliliit na hiyas na ito ay mayaman sa resveratrol, isang compound na kilala sa makapangyarihang anti-aging at epektong proteksyon sa puso. Tumutulong ang resveratrol na bawasan ang pamamaga protektahan laban sa oxidative stress at ipinakita pa ngang nagtitrigger ng pagkumpuni ng mga nasirang balat ng daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pag-stimulate sa endothelial stem cells, mga selulang nagkukumpuni ng ugat. Tama po. Ang pulang ubas ay maaaring aktwal na sumuporta sa kakayahan ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nitong circulatory system. Para sa mga senior nangangahulugan, ito hindi lamang ng pagpapanatili ng kung anong mayroon kayo, kundi pati na rin ng potensyal na pagbaligtad sa ilan sa mga pinsalang naipon sa paglipas ng panahon. Kapag pinagsama ang kiwi at pulang ubas, ay lumilikha ng isang kombinasyon na nagtataguyod ng mas mababang presyon ng dugo, nagpapabuti sa pagkaelastiko ng inyong mga ugat at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon laban sa pagtanda ng vascular system. Isinasalin ito sa mas maraming enerhiya, isang mas malusog na puso, at isang katawan na mas ganap na tumutugon kapag tinatawag ng intimasya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Isipin na pagsamahin ang lutong ng mansanas sa malasutlang yaman ng abokado upang palakasin ang inyong mga daluyan ng dugo mula sa loob palabas. Ang susunod na pares sa ating listahan ay maaaring sorpresahin kayo sa kanilang makapangyarihang epekto sa pinakamaselang sistema ng inyong katawan. Ating alamin. Mansanas at abokado. Ang mansanas at abokado ay maaaring tila hindi magkapares, ngunit pagdating sa pagsuporta sa malusog na sirkulasyon at intimasya pagkatapos ng edad 60, sila ay nagtutulungan sa makapangyarihang paraan. Ang isa ay malutong matamis at nakakapresko. Ang isa naman ay creamy mayaman at nakakabusog. Magkasama, ibinibigay nila sa inyong katawan ang eksaktong kailangan nito upang protektahan at kumpunihin ang mga daluyan ng dugo na gumaganap ng mahalagang papel sa enerhiya pagtugon at pisikal na koneksyon. Simulan natin sa mansanas. Ang pang-araw-araw na prutas na ito ay naglalaman ng isang mabisang flavonoid na tinatawag na quercetin na ipinakitang nagpapabuti sa paggana ng endothelium. Tandaan, ang endothelium ay ang manipis na layer ng mga selula na bumabalot sa inyong mga daluyan ng dugo na kumokontrol kung gaano kadali dumaloy ang dugo. Ang isang malusog na endothelium ay nangangahulugang mas episyenteng sirkulasyon, mas mahusay na paghahatid ng oxygen at pinahusay na pagiging sensitibo lalo na sa mga lugar na mahalaga para sa pisikal na intimasya. Ang quercetin ay nagsisilbi ring isang makapangyarihang antioxidant na binabawasan ang pamamaga at oxidative stress na maaaring makapinsala sa mga ugat sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang regular na pagkain ng mansanas ay tumutulong na panatilihing bata, flexible, at handang tumugon ang inyong mga daluyan ng dugo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang abokado. Bagamat teknikal na isang prutas ang abokado, ay nagdadala ng ibang bagay sa usapan malusog na taba. Puno ito ng monounsaturated fats na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol, LDL,
at magpataas ng mabuting kolesterol HDL parehong mahalaga para sa kalusugan ng puso. Ngunit mayroon pa, ang abukado ay mayaman din sa potassium, isang mineral na tumutulong na i-relax ang mga pader ng daluyan ng dugo at lalo pang sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo. Ang kombinasyong ito ay ginagawang superstar ang abukado sa pagpapalakas ng sirkulasyon, lalo na para sa mga senior na naghahanap ng natural na paraan upang mapanatili o mabawi ang sigla. Kapag pinagsama ang mansanas at abukado ay naghahatid ng dobling benepisyo. Ang quercetin sa mansanas ay tumutulong na kumpunihin at protektahan ang mga daluyan ng dugo, habang ang malusog na taba at potassium sa abukado ay pinapanatili silang malambot, bukas at malakas. Ang resulta ay isang circulatory system na gumagana ng mas katulad noong kayo ay mas bata pa, na ginagawang hindi lamang posible ang intimasya kundi kasiyasya muli. At kung ang dalawang prutas na ito ay makakatulong na muling itayo ang pundasyon ng inyong katawan, isipin kung ano ang magagawa ng isang tikim ng tropiko. Susunod, tuklasin kung paano nilalabanan ng mangga at kahel ang nakatagong pinsala sa loob ng inyong mga ugat at binubuksan ang isang mas maliwanag, mas masiglang bersyon ninyo. Patuloy na manood. Mangga at kahel. Ang mangga at kahel ay nagdadala ng higit pa sa lasa ng tropiko. Naghahatid sila ng makapangyarihang proteksyon laban sa isa sa pinakamapaminsalang puwersa sa loob ng katawan, ang oxidative stress pinsala mula sa free radicals. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na sinisira ng oxidative stress ang kalusugan ng ating mga daluyan ng dugo, pinapahina ang sirkulasyon at sinisipsip ang enerhiya at intimasya na dati madaling dumating. Sa kabutihang palad, ang dalawang makulay na prutas na ito ay puno ng antioxidants na tumutulong na pigilan ang pinsalang iyon at ibalik ang natural na sigla ng inyong katawan. Ang mangga ay madalas na ipinagdiriwang dahil sa matamis at makatas nitong lasa, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa ilalim ng balat. Mayaman ito sa beta-carotene, vitamina A at vitamina C, mga sustansyang lumalaban sa mapaminsalang epekto ng free radicals. Kapag nabawasan ang oxidative stress, ang inyong mga daluyan ng dugo ay nananatiling mas elastiko, tumutugon at may kakayahang maghatid ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Nangangahulugan iyon ng mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at isang katawan na tumutugon ng may higit na kagaanan sa mga sandali ng pagiging malapit. Sinusuportahan din ng mangga ang kalusugan ng balat at immune function na nagdaragdag pa ng dahilan upang regular itong kainin. Ang kahel naman ay kilala na sa mataas nitong nilalaman ng vitamina C, ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pag-iwas sa sipon. Mahalaga ang vitamina C para sa produksyon ng collagen na nagpapanatiling malakas at flexible ang inyong mga daluyan ng dugo. Naglalaman din ang kahel ng isang flavonoid na tinatawag na hesperidin, na ipinakitang nagpapabuti sa daloy ng dugo at pangkalahatang paggana ng vascular system. Sa katunayan, natuklasan ng pananaliksik na maaaring mapanatili ng hesperidin ang antas ng nitric oxide, ang mismong molekula na responsable sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagtataguyod ng sirkulasyon.
Ginagawa nitong pangunahing manlalaro ang kahel sa pagpapanatili ng malusog at kabataang daloy ng dugo hanggang sa inyong mga senior years. Magkasama ang mangga at kahel ay nagtutulungan upang labanan ang panloob na pinsala, palakasin ang sirkulasyon at pasiglahin ang inyong enerhiya mula sa loob palabas. Ang kanilang matingkad na kulay ay sumasalamin sa masiglang pagbabagong maidudulot nila sa inyong katawan. Isang paalala na ibinibigay ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin upang muling makaramdam ng buhay. At kung sa tingin ninyo ay dito nagtatapos ang mga benepisyo sa mas mahusay na daloy ng dugo, mag-isip muli. Paano kung ang pagsasama-sama lamang ng ilan sa mga prutas na ito ay maaaring magbukas ng isang pang-araw-araw na ritual na sumusuporta sa inyong puso, inyong mga hormone, at inyong kaligayahan, lahat sa isang baso? Malalaman ninyo ang ginagawa ninyo ngayon. Ang ginagawa ninyo ngayon sa mga sandaling ito ay maaaring humubog sa kung paano kayo makakaramdam magmahal at mamuhay bukas. Ang mga pagpiling ginagawa natin sa ating mga huling taon ay madalas na may mas malaking epekto kaysa sa mga ginawa natin noong ating kabataan. Ito ay dahil ang ating mga katawan ay nagiging mas tumutugon sa nutrisyon, mas sensitibo sa mga pagbabago sa pamumuhay, at mas malalim na naaapektuhan ng alinman sa kapabayaan o pangangalaga. Pagdating sa sirkulasyon at intimasya, bawat maliit na hakbang ay mahalaga. At ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay upang makaranas ng tunay na pagbabago. Nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple at pamilyar ng mga prutas na inilalagay ninyo sa inyong plato. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga prutas tulad ng granada, pakwan, berries, kiwi, pulang ubas, mansanas, abokado, mangga, at kahel, higit pa sa pagdaragdag ng sustansya sa inyong dieta ang inyong ginagawa. Aktibo ninyong sinusuportahan ang daloy ng dugo, pinoprotektahan ang inyong mga ugat, at binibigyan ang inyong katawan ng mga kagamitang kailangan nito upang maibalik ang natural na enerhiya at koneksyon nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay nagpapatong-patong. Ang mas maraming daloy ng dugo ay nagdudulot ng mas maraming oxygen. Ang mas maraming oxygen ay nagdudulot ng mas malinaw na pag-iisip, mas malakas na pagganap, at panibagong kumpiyansa sa sarili. Ang mas mabuting kalusugan ay nagdudulot ng mas mabuting relasyon. Lahat ito ay konektado, ngunit ang susi ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang ginagawa ninyo paminsan-minsan ay nakakatulong, ngunit ang ginagawa ninyo araw-araw ay nagbabago ng buhay. Ang pagkain ng 2 hanggang 3 serving ng mga prutas na ito, araw-araw pag-inom ng sapat na tubig, maikling paglalakad, at paglalaan ng oras para kumonekta sa inyong partner ay mga simpleng kilos, ngunit nagdadala sila ng pangmatagalang resulta. Mas mararamdaman ninyong buhay na buhay kayo, mas nakaayon sa inyong katawan, at mas konektado sa taong mahal ninyo. Kaya huwag nang maghintay. Huwag sabihing balang araw. Ang inyong kinabukasan ay nagsisimula sa kung ano ang pipiliin ninyo ngayon. Ang katawan ay maaaring tumanda, ngunit ang diwa ay nananatiling bata kapag ito'y inaaruga at inaalagaan.
Magsimula ngayon sa isang pirasong prutas at hayaang lumago ang maliit na pagpiling iyon sa isang bagay na maganda. Ngunit ano ang mangyayari kapag kinuha ninyo ang lahat ng kaalamang ito at ginawa itong isang masarap na pang-araw-araw na ugali? Isa na nagdadala ng lasa, enerhiya at intimasya sa iisang baso. Tuklasin natin ang smoothie na maaaring maging bago ninyong sikretong sandata. Isang bagong simula bawat kagat. Kapag umabot na sa isang tiyak na edad, madaling maramdaman na parang may mga bagay na naiwan na sa inyo, enerhiya, espontaneidad, pagnanasa. Ngunit ang totoo, hindi naman kailangang maging ganoon. Ang ating napag-usapan ay hindi lamang isang listahan ng masusustansyang prutas. Ito'y isang magiliw na paalala na nais pa rin ng inyong katawan na magtrabaho para sa inyo, hindi laban sa inyo. May kakayahan pa rin itong maghilom, tumugon at kumonekta kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta. Nakita natin kung paano pinapabuti ng granada at pakwan ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng natural na pagpapalakas ng nitric oxide. Kung paano pinoprotektahan ng mga berries tulad ng blueberries at strawberries ang inyong mga daluyan ng dugo at ibinabalik ang pagiging flexible sa inyong sirkulasyon. Pinag-usapan natin ang kiwi at pulang ubas na tahimik na nagpapababa ng presyon ng dugo at nag-i-stimulate sa sariling sistema ng pagkumpuni ng inyong katawan. Nariyan din ang mansanas at abokado, mga pang-araw-araw na pagkain na nagpapalakas sa inyong mga ugat at nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa puso. At panghuli, ang mangga at kahel na lumalaban sa oxidative stress at gumigising sa inyong panloob na enerhiya mula sa loob palabas. Ang lahat ng benepisyong ito ay makapangyarihan sa kanilang sarili, ngunit ang tunay nilang kinakatawan ay isang pagbabago sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong sarili. Kung paano ninyo pinipiling alagaan hindi lamang ang inyong katawan, kundi pati na rin ang inyong mga relasyon at ang inyong kasiyahan. Ang intimasya pagkatapos ng edad ay hindi tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito'y tungkol sa pagbibigay pugay sa inyong karanasan sa buhay, sa inyong emosyonal na lalim, at sa inyong pagnanais na makaramdam ng buhay at koneksyon ng buo at natural. Kaya kung may isang bagay akong inaasahang matututunan ninyo mula sa lahat ng ito, iyon ay ang maliliit na pagpili ay maaari pa ring humantong sa malalaking pagbabago. Ang pagkaing pinipili ninyo, ang mga sandaling inuuna ninyo, at ang pagmamahal na patuloy ninyong inaaruga, mahalaga ang mga bagay na iyon. Hinuhubog nila kung paano ninyo ipamumuhay ang mga darating na taon. Dahil hindi ito tungkol sa tahimik na pagtanda. Ito'y tungkol sa masiglang pamumuhay, bawat kagat, bawat hakbang, bawat araw. Ang inyong susunod na kabanata ay nagsisimula ngayon at nararapat ninyong maramdaman ang bawat sandali nito. Isang huling salita mula kay Dr. Santos bilang inyong doktor at gabay sa paglalakbay na ito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang panghihina ay kadalasang isang pagpili. Ang inyong katawan ay may di kapani-paniwalang kakayahan para sa pagpapanibago, lalo na kapag binibigyan ninyo ito ng tamang mga sangkap tulad ng masusustansyang prutas na ating tinalakay. Ang pagsasagawa ng mga proaktibong hakbang para sa inyong kalusugan
Anuman ang inyong edad, ang pinakamakapangyarihang pamumuhunan na maaari ninyong gawin sa inyong sigla at sa inyong mga relasyon. Huwag maliitin ang epekto ng simple at tuloy-tuloy na pang-araw-araw na kilos. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng buo at totoo. Ngayon, nais ko namang marinig mula sa inyo. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang magnilay-nilay at ibahagi sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na balak ninyong isabuhay? Suportahan natin ang isa't isa sa landas na ito patungo sa pagyakap sa kalusugan at koneksyon. Kung nahanap ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito at ikonsiderang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda. At sana po ibahagi ninyo ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya. Hindi natin alam kung sino ang maaaring makinabang sa mensaheng ito. Salamat po sa panonood at naway mamuhay tayong lahat ng masigla ayon sa ating sariling kagustuhan.